Kinundena ng mga taga-Cagayan de Oro City ang ginagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng utos ng International Criminal Court o ICC. Si Hannah Torres sa report. Nagpakita ng suporta at panawagan ng hustisya ang mga nakilahok sa prayer rally para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isinagawa sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City. Ang nasabing pagtitipon ay dinaluhan ng iba't ibang sektor at grupo at hindi makikita ang pagkahati ng mga relihiyon. Ang lahat ay nagkaisa sa panawagan at panalangin para sa hustisya na nararapat para sa dating Pangulo na inaresto ng Interpol sa utos ng International Criminal Court. Sa panayam ni 2nd District Councilor ng Cagayan de Oro City, Girly Balaba, hindi makatarungan ang pagtrato ng kasalukuyang administrasyon sa dating Pangulong Duterte. The way our former president was treated or is being treated by this present administration, very unjust at inhumane. For it's a blatant violation of our constitutional rights, no, of a person. Ginawa nila yan to a former president, no, who once served our country for 6 years, who dedicated his life for 6 years to serve our country, and yet yan ang ginagawa nila sa ating former president. What more to an ordinary citizen? Nagbigay naman ng pahayag si Councilor Candidate Attorney Anthony Atterbury III sa ginawang pag-aaresto sa dating Pangulo. Tungod kay grabe ko kaabid supporter ni Pangulong Duterte. Nakita na ko siya ragyod ang sincero nga naigugma sa atong country. Kaya nakita na to, ang safety sa atong community is non-negotiable. Only Pangulong Duterte ang nakabuhat na kita maproteksyonan. And sakit lang taon nga karon after sa iyang 6 years nga mga ayo nga paghatag nga pagnerbisyo sa atong country. Dayon ay hinaon lang sa. O sa ilang beses. Number 1, crime is personal. Samantala, hindi rin mapigilan ng ilang mga taga-suporta ng dating Pangulo ang paglalabas ng kanilang sentimento. Of course, nasaktan ako talaga, naiyak ako, and then I even posted it on my social media. I even stand braver now. First time ko na makipag-rally vocally dito sa mga anti-Duterte and all. And gusto ko talaga malaman ng lahat na, of course, he's not a perfect leader, but we need to give him a justice. We are grateful sa lahat na nagawa niya sa atin. Even normal Filipinos, naramdaman natin yon. Even short time lang yung 6 years because may pandemic na nangyari. We are safe during his years of service in our country. We are not here for troubles. We are here to seek the divine intervention of our Philippines. Our OFW suffered a lot. Our future boomers, our youngers, our youth are now confused which are the truth of our country. But please, wake up! Wake up! Let's wake up for our country. We are not here for trouble, but we are here for praying, for seeking the divine intervention of our Philippines! Walang ibang hangarin ng bawat Pilipino kundi ang maging maayos at mapayapa ang bansang Pilipinas tulad noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Mula dito sa Cagayan de Oro City, ako si Hannah Torres, ang inyong SM9 Citizen Correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.